tila nagkalat etong si Senator Robin Padilla dito po sa hearing kanina mga kababayan or dyan sa impeachment trial ni Sara Duterte. Kasi kahit hindi naman connected dun sa pinag-uusapan mga kababayan na impeachment trial ni Sara Duterte, aba itinatanong niya at pinapangaralan niya pa yung witness mga kababayan. So ngayon, eto i-play po natin. Taga saan po kayo? Na lugar, na probinsya? Tacloban, sir. Tacloban. Tacloban City, Opo. sir. Kayo po ngayon ay Regional Director ng NBI sa BARM. Yes, sir. Opo. Yun po ba ay isang promosyon para sa inyo na madala sa BARM? Dahil totoo po ba na kayo ang tinatawag na Golden Boy ngayon sa NBI? Oh, pinangalanan pa Golden Boy daw mga kababayan. 'Di ba? Alam nyo, hindi ko nga alam kung saan nahuhugot ni Senator Robin Padilla yan. Kasi alam nyo mga kababayan, about do sa mga kaso, una pa lang, alam na natin mga kababayan na may mga isinampa talaga na kaso dito po kay Attorney Jerry Maloto. Kasi bilang nagtatrabaho sa NBI, hindi naman po mawawalan. Hindi naman mawawala sa trabaho nila na makakasuhan sila. Kasi nga, bukod sa may mga nababangga po sila mga kababayan, na mga malalaking tao sa ginagawa po nilang trabaho, maliwanag din naman na hindi po talaga maiiwasan yan sa larangan ng kanilang trabaho. So ngayon, ang isa pa dyan, binanggit na po ni Banat Bayan sa ilan sa kanya mga video about po dito sa kaso kay Attorney Jeremy Lotok. Anyway, shoutout kay Tol Crisulo Shoutout sa iyo bro I cannot comment on that po, Your Honor. Kasi po ang Nasa BARM po ako. Wala ho ako ngayon sa main office, sir. promotion po ba yon? Yung napunta kayo sa BARM? Balita ko po kasi ilang beses na kayo na-promote sa NBI. 12 years na po kayo no, sa NBI. Natural, kung marunong magtrabaho at magaling magtrabaho, mapupromote talaga yan. Yes, sir. Opo. Ilang beses na po kayo na-promote? Since na pumasok ko ako sa NBI, Opo. sir. From investigation. Wait lang mga kababayan, to be sure, pakita ko nga sa inyo yung nakita kong video ni Banat Bay. Na una pa lang, binanggit niya na yung about do sa kaso mga kababayan. Eto ata yun. Paano ba yan? Pahiya na naman itong prosecution. Kasi naman yung nilalagay na Eto po ay kailan ba ito pinablish? 1 day ago, mga kababayan. So tuloy natin. witness dyan, hindi naman credible. Balita ko nga, may kaso pa daw yan. Ang hirap diba? sa inyo, no? Kahit anong pagsasalba mo, ikaw prosecutor ka na ng mga congressman, kahit anong pagsasalba mo dyan sa witness nyo. Diba sinabi ni Banat Bay dito, balita ko nga may kaso nga yan. Tapos biglang lumabas nga itong si Robin Padilla, napakaraming hawak na dokumento mga kababayan at sinasabi na ganun karami yung kaso ni Attorney Jeremy Lotok. So ngayon ituloy pa natin. 1, 2, 3 noong 2015, 2016. Well, nung mula ako na pumasok ako sa academy, from investigation 1 hanggang ngayon sa regional director, sir. Ilang beses po yan? Dapat kasi mga kababayan, ito pasintabi po, dapat kasi pagka-bobo, hindi na dapat ginagawang senador. Alam nyo, marami talaga nabudol na mga kababayang Pilipino po natin itong si Senator Robin Padilla. Kasi akala natin nung una okay. Diba sinasabi nga nag-aaral ng criminology. Pero putik mga kababayan, ilang taon na ito sa posisyon bilang senador, parang OJT pa rin hanggang ngayon. Sa isang taon po Sa isang taon? Kaya sabi nga ni Tol Chris, ikaw nga naging senador ka kahit tanga ka. Anong taon po, sir, ang tinutukoy nyo? Bago po kayo napunta sa BARM. Bago ho ako napunta sa BARM, regional director po ako ng Mimaropa. May Maropa. Region 4B, sir. Opo. Kayo po ba ang pumili sa BARM? Na Hindi kayo po, sir. mapunta to? In the Opo. exigency of service, doon po kami nilalagay kung Ito, tingnan nyo, hindi na related dyan sa impeachment ano ang tingin ng direktor na makakatulong kami sa bureau. Bakit po kaya naisip ng direktor na sa BARM po kayo? Kayo po ba ay may kaalaman sa Islam?
Hindi ko po alam kung ano ang naging basis ng direktor, pero Kayo po ah, mismo. Kayo po mismo. Ang BARM po kasi is Muslim Mindanao. yes, Your Honor. Opo. Meron po kayong kaalaman sa Islam? In terms of what do you mean kaalaman, sir? Yung Sa religion po ng Islam kasi Muslim Mindanao. So, ibig sabihin, so kahit basic po siguro ng Islam, no? Alam mo, Senator Robin Padilla, ikaw nga naging senador ka kahit wala kang kaalaman sa pagiging isang senador. Kahit hanggang ngayon, ilang taong ka na dyan sa posisyon mo bilang isang senador, ikaw nga senador ka kahit hanggang ngayon, wala ka pa rin kaalaman dyan sa pagiging senador mo. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, hindi naman kasalanan ni Atty. Jeremy Loto kung pinadala siya. Ano po, para pangasiwaan yung BARM, mga kababayan. Kasi nga, eto basta alam ni Atty. Jeremy Lotok yung larangan ng trabaho niya, basta alam niya kung paano niya patatakbuhin yung trabaho niya, mga kababayan, ng maayos, kahit saan dalhin yan. Kahit pa sa Visayas, kahit pa sa BARM, alam niyan yung proseso ng trabaho niya. Itong si Senator Robin Padilla, ilang taon na dyan sa Senado, hanggang ngayon hindi pa rin alam ang trabaho ng pagiging isang senador. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. yes, sir. Kahit naman sino pwedeng i-assign kahit saang regional office dito Tama. sa Pilipinas. Di ba po parang Regional autonomy ang autonomous region ng Muslim Mindanao. So, Kasi hindi mo naman kailangan pag-aralan yung yung tawag dito, yung mga nangyayari dun sa BARM, mga kababayan. Kasi kahit saan kadalhin, basta alam mo yung trabaho mo, kung ano yung sistema, kung ano yung dadatnan mo, mga kababayan, madali mo nang pag-aralan yung pasikot-sikot dun. Ang mahalaga, alam mo yung trabahong babagsakan mo. so kailangan man siguro kahit paano meron kayong kaalaman sa Islam. Konti siguro, sir. Ano po yung konti na yan? Well, isa po akong Kristiyano at hindi ko malalaman yung kabuuan nung Siguro po Yes, sir. dapat meron kayong basic din na knowledge ng Islam. Ano? Sa pangalawang tanong po, okay na po yun. Pangalawang tanong po, meron po ba kayong, sa tagal nyo po, sa NBI, 12 years, meron po ba kayong na-encounter na kaso ninyo sa NBI? Kayo po mismo na-filean. Yan. Your Honor, normal ho sa mga NBI agents na makakasuhan. In fact, Tama yung maging sagot. sa sinumang law enforcement agency. That's the price we pay for doing our job and for protecting the country. As a matter of fact, in the NBI, Your Honor, we avoid the noise. We just finish the job. So sir. ano po yan? Yes? Yes po yan? Yung sagot nyo? Yes? Normal ho yan yun sa amin. So sir. yes po. Attorney Loto, kindly answer the question. Yes, sir. Oh, yes. Ano pong, pwede po bang malaman kung ano pong mga naikaso sa inyo? Well, wala ho pa akong natanggap na official case galing sa ombudsman, pero may nakita na ho akong complaint na binigay sa akin from NBI. Hindi ko na ho maalala yung sa case na yan. Pero nung chinek po namin yung case na yan, Your Honor, sabi ko doon sa mga kasama ko, tingnan nyo nga yung validity at authenticity ng case na to. Pinuntahan ho namin. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, kung titingnan po natin si Atty. Jeremy Lotok, isa po siya sa witness sa impeachment trial ni Sara Duterte about po dito sa Article 4. Normal at natural, mga kababayan, na bubusisiin yung nakaraan niya, yung buong pagkatao niya. Paiimbestigahan ni Sara Duterte yan, mga kababayan. Para nga naman nang sa ganon, yung mga kaalyado ni Sara Duterte na senator judge, pwedeng magtanong, mga kababayan, ng katulad nito na ikasisira ng kredibilidad ng witness, mga kababayan. Pero kung lalawakan po natin yung pangunawa natin at titingnan natin yung site, mga kababayan, nitong usapin ng impeachment trial ni Sara Duterte, ano ba ang basis, mga kababayan, nitong ginagawa ni Robin Padilla ngayon? Kasi kung ang intention niya sirain yung kredibilidad ng witness, mga kababayan, nitong si Atty. Jeremy Lotok na nag-imbestiga dito po sa ginawang pagbabanta ni Sara Duterte, kahit masira naman niya, itong si Atty. Jeremy Lotok hindi po mababago na nakita ng mamamayang Pilipino
yung video ng pagbabanta ni Sara Duterte sa buhay ng presidente, ng First Lady at ng former House Speaker. Alam nyo nga, nakakapagtaka dito bakit pinapalawak pa natin itong usapin na ito eh. Maliwanag naman, nakitang-kita ng mamamayang Pilipino yung pagbabanta ni Sara Duterte. Diba yung pagsasabi niya ng no joke at yung intention niya na ipatumba ang presidente, ang First Lady at ang former House Speaker. Kahit pahalungkatin niya yung sinasabi niyang napakaraming kaso ni Attorney Jeremy Lotok, hindi na po mababago na nakita ng mamamayang Pilipino yung pagbabanta ni Sara Duterte. Anyway, tuloy pa natin. Namin yung nagnotaryo, I think meron Makati po, ano? Court yun. Oo. Yung Makati Court, nag-issue ho ng certification na fake yung notary dyan sa reklamo na yan. So sabi ko, huwag nyo nang pansinin, marami tayong trabaho. Kung fake yung notaryo na yan, mere scrap of paper yan. Huwag na nating pansinin. Although, nag-aantay po ako, Your Honor, na mag-notify sa akin ng OMB kasi sasagutin po namin na eto ho ang nakaalap namin, may 2 Chinese na nagreklamo, chinek ho namin doon sa BI, yung 2 Chinese na yan, I think, 9 months nang overstay at pinaghahanap din ng... Ano pong kaso po Bureau of yung Immigration. ipinatong sa inyo? Anong kaso? Hindi ko maalala, Your Honor. Meron ho, may mga kaso ho doon na nakalagay. Pero again, sabi Wala ko po nga, kayong isa kahit maalala na ipinatong sa inyo? if I'm not mistaken, arbitrary detention, may Mhm. ganun ba? May unlawful arrest? Wala ho sa akin ng record kasi nga, sabi ko nga, nung makita namin na fake yung notary, Ayan o, hindi naman ayan namin o. binigyan ng pansin, Your Honor. Kasi napakakapal po nitong hawak ko. Wala akong yung- problema, Your Honor. Oo, Sasagutin po kakapal. namin yan. Yan! Sasagutin ko Hindi po niyo yan. pa po nasa... At saka sa totoo lang mga kababayan, yung isa sa napansin ko dito, yung sinabi ni Robin Padilla, sapul na sapul si Sara Duterte. Sapul na sapul si Sara Duterte. Eto, tuloy pa natin. Sagot magmula noong February 29 Kasi wala pa hong official notice galing sa kung anong ahensya. na nakarating po sa inyo. Wala pa. Wala pa ho. Ang nakuha ko lang, yung kopya niyan, Mm. siguro may nagpadala sa akin. Sabi ko, teka muna, wala akong official na nare-receive from OMB. So, nung chinek ko namin, kung nag-i-exist ba yung kaso, fake yung notary, hindi na namin So, binigyan ibig niyo ng pong pansin. sabihin hanggang ngayon, hindi kayo sigurado kung nag-i-exist to. Dapat may notice na ako from Ombudsman. Oo, Tama. Di ba po dapat ang reaksyon ng isang tao kapag may kaso, harapin? Oh, Precise. o di sabihin mo kay Sara Duterte yan. Di ba mga kababayan? O ano yung sabi ni dito? Ano yung sabi dito ni Robin Padilla? Di ba dapat ang reaction daw ng isang tao pag may kaso harapin? O bakit hindi niya payuhan si Sara Duterte na humarap dito sa Senado? Di ba mga kababayan? Bakit nung mga panahon na tinatanong sa House of Representatives, itong si Sara Duterte hindi niya payuhan na humarap? Di ba mga kababayan? Hindi yung ganitong takbo ng takbo, takas ng takas nagtatago sa saya ng kanyang legal team, defense team. Di ba? Anyway, tuloy pa natin. Precisely, Kasi Your Honor. Hinihintay ko nga po yung notice from Ombudsman na pag meron akong notice Wala ang po kayong Ombudsman- notice hanggang ngayon? Sa Wala pa Ombudsman? po, Your Honor. Yun nga ang inaantay ko kasi sasagutin namin kasi meron po kaming certification na fake yung notary. Inaantay ko po, Your Honor. Mas maganda po, maharap nyo kagad. Definitely, hindi ho lalong-lalo namin na po. tatakbuhan yan, sir. Kasi napakahalaga po ngayon nito. Yes, sir. Oo, ito po ay ang pinag-uusapan natin dito ay napakahalaga. Yes, sir. Opo, at ito pong mga kasong ipinatong sa inyo, perjury, robbery, extortion, theft, mainam po ito As I've said, Your Honor, in the NBI, we avoid the noise. We just finish the job, sir. Tama! Opo. Meron po akong tanong. Pangatlo. Opo. Kanina po na ang ganda ng talakayan nyo tungkol sa Romanov. Yes, sir. Opo. Alam niyo po ba yung istorya ng Romanov? At ang gaganda po ng mga sagutan ninyo, alam niyo po ba yung historical background ng Romanov? Ang alam ko lang po dyan, Your Honor, yun yung nangyari sa, I think, Tsar, kung hindi ako nagkakamali sa Russia. Sa Russia. Opo, Opo. Sino po ba yung nakakalaban ng Tsar? Again, hindi ko po maalala, hindi ko po nakita yung buong. Bolshevik. Kasi Ata, sorry napakahalaga po malaman ng taong Wait ka lang mga kababayan, tama ba ako? Bolshevik? Aha. Alam nyo, pag may mga ganyan kasi,
O, ito yung pamilyang Romanov, mga kababayan. Asan ba yung Char? O, ito yung pamilya, mga kababayan, na namuno ng napakahabang panahon. Diyan po, mga kababayan, sa Russia. Mula 1613 hanggang 1917. Kaya kung titingnan nyo, mga kababayan. At yung nakalaban dito, yung Bolshevik. Ayan o. Anyway, balik tayo doon. Ito yan yung tinutukoy ni Robin Padilla. Pamilyang Romanov, mga kababayan. Bayan, kung sino po ang tinatawag natin na Romanov at Yes, sino yung nakalaban nila. Kasi po, katabi ko ang isa sa Marcos family. Yes, sir. Alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na si Apo Lakay, Dito nga medyo fake news pa si Robin Padilla eh. Eto, tuloy natin ha. Ferdinand Marcos Sr., ang number 1 na lumaban sa komunista dito sa Pilipinas. Batid naman din po natin na ang nag-execute sa Tsar kay Nikolai at sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, ay ang komunista. Alam mo po ba niyo? Yes, sir. Opo. Ngayon, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista? Sino po, sir? Ay di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista. Komunista po ako Gusto ko lamang pong alamin ninyo. O, kaya pala pro-China ka. Dahil may pagka-komunista ka pala. Kaya pala pro-China ka. Sir. Well, insofar as the investigation on the issue of whether or not may Romanov or operation of Romanov, ang sabi ko po kanina, nasa intelligence service po namin yan. At I think ang makakasagot po niyan, Your Honor, yung director po namin. Opo, kasi nabanggit nyo kanina sa usapan po ninyo Yan, si yan. Baste. Yun Na po yung... sinasabi nyo po kasi kanina sa usapan po ninyo, sa napakagandang usapan, na yung Romanov, hindi na ipapaliwanag kasi kung ano ba yung ugat nun. Napakahalaga po na alam natin yung ugat. Si Presidente Marcos Sr. ang lumaban sa komunista, kaya nagkaroon ng threat noong 1986. Yes, sir. Ngayon, sinasabi ni Baste na nagkakaroon ng threat sa kanilang pamilya sapagkat alam naman nating lahat na ang nagpatuloy. Hindi ganyan yung sinabi ni Baste, mga kababayan ha. Hindi ganyan yung sinabi ni Baste na nagkakaroon ng threat sa kanilang pamilya. Iba yung sinabi ni Baste, mga kababayan. Eto ha. Tingnan nyo, mga kababayan, na kung tugbaba yung sinasabi ni Robin Padilla sa sinasabi ni Baste na may threat sa kanilang pamilya. Just a simple message sa ato ang Pangulo. From now on, before you go to bed, think of the Romanovs. Think of Benito Mussolini and his wife. And think of what happened to you in 1986. And maybe you'll reconsider the direction that you are taking. Sinabi ba dyan, mga kababayan dyan, na may banta sa kanilang pamilya? Eh, maliwanag nga, mga kababayan, na ang tinatakot niya dyan ay first family. Hindi po tungkol sa pamilya yung sinabi niya dyan, pamilya nila. Ang sinabi niya dyan tungkol sa pamilya ng first family. Sinasabihan niya ang presidenteng mag-isip bago matulog, isipin kung ano yung nangyari sa pamilyang Romanov at kung ano yung nangyari kay Mussolini at dun sa asawa niya. At kung ano yung nangyari sa pamilya ni PBBM noong 1986. Diba sa itong sinasabi ni Robin dito? Ito, Sa napakagandang usapan na yung Romanov, hindi na ipapaliwanag kasi kung ano ba yung ugat nun. kung ako nga yung witness dyan, mga kababayan, sasabihin ko, sige po sir, para maintindihan ko po, ipaliwanag nyo po sa akin
kung ano po ba yung Romanov. Tingnan natin kung kaya niyang ipaliwanag yon. Napakahalaga po na alam natin yung ugat. Si Presidente Marcos Sr. ang lumaban sa komunista kaya nagkaroon ng threat noong 1986. Yes, sir. Ngayon, sinasabi ni Baste Ah. na nagkakaroon ng threat sa kanilang pamilya sapagkat alam naman nating lahat na ang nagpatuloy. Kita nyo, sala pa pagkakaunawa niya doon sa sinabi ni Baste. Paano kaya natin naiboto to nung 2022, mga kababayan? Ako, aminado talaga ako, nabudol talaga ako, mga kababayan, sa totoo lang. Dahil kung hindi naman to sumama, naging saling pusa sa unit team, hindi ko naman talaga iboboto to. Nakakalungkot nga lang, mga kababayan, na yung ibinoto ng napakaraming Pilipino, ganto ngayon. Diba? Nakakahiya. Ng paglaban sa komunista pagkatapos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay si Inday Sara Duterte, ang ating Vice President. Sumasang-ayon po ba kayo doon? Wala po akong personal knowledge, sir. Ay, bakit po kayo walang personal knowledge? Yun po ang sumunod na assignment ng ating Vice Presidente pagkaupo niya. Siya po ang nag-take over ng NTF-ELCAC. Tsaka tingnan nyo pa nga ito, mga kababayan, na Rodrigo Duterte. Ito, di ba sinasabi niya lumaban daw sa NPA si Duterte. Pero di ba maliwanag yung sinabi ni Joe Masison na si Duterte ang isa sa recruiter talaga, mga kababayan, ng NPA. Ayan nga, oh. Di ba sinasabi ni Robin Padilla, lumaban daw si Duterte. Pangalawang pangulo daw na lumaban sa CPP, NPA, NDF. Pero kung titingnan nyo, mga kababayan, ayan, oh. Ayan. Di ba, mga kababayan? Yan ba yung sinasabi ni Robin Padilla? Ayan, o, napakarami resibo. Ito pa nga, ayan. Di ba, mga kababayan? Ayan. Mismong si Digunggong pa, ano, mga kababayan? Ayan, Di ba? Ito pa. Kasama pa si Bongo dyan. Di ba nahihiya si si Robin Padilla dito? Paano niya lalabanan yung mga ka-close niya? Di ba, mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin to. Hindi po alam ng NBI yun. Well, nag-NTF-ELCAC siya, pero yung factual circumstances doon, Factual. wala pa po akong Wala po kayong... Pero alam niyo po, sagutin na lang po ninyo na siya ang nag-take over ng NTF-ELCAC. yes, Your Honor. Opo. Isa na lang po, ginoong tagapamahalang. Dapat ang tanong dito, ano ba dapat tinatanong kasi, alam nyo kung pwedeng magtanong yung witness, dapat tinatanong si Robin Padilla, ano ba nagawa ni Sara Duterte nung hawak niya, mga kababayan, yung NTF-ELCAC? Ano ba nagawa ni Sara Duterte doon? Kasi sinasabi nila lumaban daw sa terrorism, sa mga NPA, etong si Sara. Ano ba patunay? Di ba, mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. Hukom. Sabi niyo po kanina, ulitin ko lang po, gusto ko lang pong malaman uli. Inamin niyo po na wala kayong personal knowledge tungkol dun sa threat ng Pangulo? Ng pangalaw. Sabi niyo po kanina, wala kayong personal knowledge na kumuha na ng assassin o papatay sa Pangulo, ang pangalawang Pangulo? Narinig ko po kanina. During that time? Yes or no lang po? During that time, ongoing ho ang validation namin, So, sir. ibig niyo pong sabihin ngayon, meron na kayong personal knowledge na meron na kayong... Hindi po, ongoing po ang validation. At sabi ko nga po, ang makakasagot po niyan, yung intelligence service namin at ang director po namin, sir. So hanggang ngayon po, wala pa kayong personal knowledge? In so far as the cybercrime division is concerned back then, Hindi po, ongoing ngayon ho po. yung Yes or no po? validation. Ngayon po, sir. Mahal naming saksi. Ngayon po. Kung ako tatanungin, wala pa po akong idea, pero baka meron ang intelligence service o ang director po Attorney namin. Loto, kindly answer the question directly. It's answerable by yes or no. And I think Yes, sir. you know the answer. Opo. Well, ako personally, wala pa po, sir. Okay. Yun lang po. Maraming salamat po, Thank mahal you. na saksi. Thank you.
Tuloy pa natin dito mga kababayan. Ito pa yung pangalawang tanong ni Robin Padilla. Ay hindi, ito na pala yung umamin siya mga kababayan na siya po ay komunista. So ngayon, kung titingnan nyo, maliwanag mga kababayan na mukhang hindi ata alam ni Senator Robin Hood Padilla yung mga pinagsasasabi niya mga kababayan at yung mga tanong niya dito. Katulad na lamang yung sinabi niya about kay Baste na yung inaano daw ni Baste dun sa issue ng Romanov yung banta daw sa pamilya mismo nitong si Baste Duterte. Pero maliwanag naman na tinatakot niya mga kababayan yung first family mismo. Hindi niya concern doon yung kaligtasan ng kanyang pamilya. Ang ginagawa ni Baste doon, tinatakot niya ang first family. At ang isa pa, sinasabi ni Robin Padilla, nilabanan ni dating Pangulong Duterte, yung NPA mga kababayan. Pero may mga resibo naman sa Google eh. 'Di ba? May mga resibo sa social media at may video pa nga si Joe Maciso na sinasabi na si Duterte ang pinaka number 1 na recruiter nung panahon niya mga kababayan. Tapos ang isa pa dito, maliwanag din naman mga kababayan na yung ibang itinatanong ni Robin Padilla dito ay hindi na po related doon po sa takbo ng impeachment trial ni Sara Duterte. Yung Article 4 kung saan nagbanta, etong si Sara wala na pong connect yan. Yung mga tinatanong niyang yan. Dahil kahit naman po may kaso, etong si Atty. Jeremy Lotok, gaya nga ng sabi ko kanina, hindi na naman po mababago yung pagtingin ng mamamayang Pilipino natin na napanood at nakita nila, nasaksihan nila yung video ni Sara Duterte kung saan siya nagbanta. Kaya nga mga kababayan, para sa akin sablay yung mga ginawa ni Robin Padilla dito, nagkalat lang siya dyan po sa Senado. So kayo, kung kayong tatanungin, ano po masasabi nyo? Hingil po dyan, comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan mga kababayan.